Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Break na tayo! Sabay talikod at alis niya. Si Derek naman ay halos mamatay na sa kakatawa at may pagturo pa sa akin. Gusto kong suntukin si Derek pero mas mahalaga si Amara, kaya agad akong tumayo para sundan siya. Pero sinipa ko muna ang gago kong pinsan para itigilan niya ang pagtawa at walang nakakatawa sa nangyari. Galit ang Amara ko sa akin. Ouch! Ang rinig kong sabi niya habang palabas na ako dito sa resto bar. Pasalamat lang talaga tong si Derek at nag-aral pa lang ako ng shooting. Kung hindi, ay talagang baka mabaril ko siyang gago siya. Siguradong lahat narinig ni Amara, lahat ng pinag-usapan namin, kaya ganoon ang reaksyon niya. Ang bilis niyang nawala, nakasakay na siguro agad siya ng tricycle. Hindi bale, susundan ko na lang siya sa bahay nila. Kung kailangan akyatin ko ulit sa bintana ay gagawin ko para suyuin si Amara. Nasa loob na ako ng kotse ko at ready nang pumunta sa bahay nila nang may tumawag sa cellphone ko at sinagot ko muna ang tawag. Fucking fuck, may emergency. Dinala si Daddy sa hospital ng mga bodyguard niya dahil wala daw itong tigil sa pagsusuka at ilang beses ating pabalik-balik sa banyo. Kailangan kong unahin si Dad. Dahil siya na lang ang nag-iisang magulang ko, wala na si Mom. Kaya nagmadali akong pumunta sa hospital. Nang pagdating ko sa hospital, ay agad akong sinalubong ng mga doktor ni Dad. Kailangan daw sumailalim si Dad sa appendectomy, appendix removal surgery. Agad kong pinirmahan ang mga paperworks at lahat ng mga dapat ayusin para maasikaso agad si Dad at hindi ako pwedeng umalis dito sa hospital hanggat hindi pa nakakasiguro na safe si Dad. Habang nag-aalala kay Dad, ay tinatry kong tawagan si Amara. Kung alam lang niya, ang takot na nararamdaman ko. Namimiss ko siya at gusto kong samahan niya ako at kahit hawakan lang niya ang kamay ko. Pero ilang beses ko siyang kinokontak ay hindi ko na rin siya matawagan. Malamang ay binalak niya ako. Nagpunta naman agad si Ate Denise sa hospital para kumustahin ang lagay ni Dad at pati na rin ako. Sinabi pa nito na hindi makakapunta si Tito Dencio dahil nasa business trip ito. Nag-message din naman sa akin si Derek at kinukumusta si Dad. Pero wala ako sa mood kausapin ang gago. Pasalamat talaga siya. Illegal ang pumatay at kung hindi, baka nabaril ko na siya. Siya ang may kasalanan kung bakit galit ang sweetie ko sa akin. At ang malala, binalak pa ako. Naging matagumpay naman ang operasyon ni Dad at wala namang naging komplikasyon. Kinabukasan ay dumalaw si Mama Rose kay Dad at may dalang mga prutas. Gustong gusto ko agad itanong kay Mama Rose kung nasaan si Amara pero pinigilan ko ang sarili ko at hinayaan ko muna sila ni Daddy na mag-usap. Nak, gusto mo umuwi ka muna? Ako na muna magbabantay sa Daddy mo. Suggest ni Mama Rose. Nahiya naman ako sa kabaitan ni Mama Rose. Parang nakonsensya tuloy ako sa mga ginagawa ko o ginagawa namin ni Amara. Dahil napakabait talaga nito at tinatawag pa akong anak. Kaya feel na feel ko ang pagtawag sa kanya ng Mama Rose. Hindi bale kung sakaling malaman man ni Mama Rose ang mga milagrong ginagawa namin ni Amara ay handa naman akong pakasalan nito. Okay na naman si Daddy kaya pumayag ako sa offer ni Mama Rose. Nung una ay tumanggi pa ako pero sa bandang huli nakumbinsi din naman ako ni Mama Rose para na talaga siyang mami ko. Sa bagay, magiging mami ko na din naman talaga siya. Gawa ng siya ang nanay ni Amara. Pero imbes na umuwi ay dumiretso agad ako sa bahay nila para suyuin si Amara sweetie ko. Ngunit pagdating ko doon ay nakalak ang gate. It means walang tao. No choice ako kung hindi umuwi muna kasi sa totoo lang pagod din naman talaga ako at kailangan ko ng tulog. Matutulog muna ako to regain my strength at saka ko babalikan si Amara dahil hindi ko rin naman siya makontak at hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Fucking fuck, napahaba ang tulog ko at umaga na ulit. Hindi ko na napuntahan si Amara.
Agad kong chinek ang cellphone ko at may message si Mama Rose. Nak, magpahinga ka na lang at matulog para makabawi ka sa puyat. Ako na ang bahalang magbantay sa daddy mo. Ang sweet talaga ni Mama Rose. Siya na talaga ang bago kong mami. Thank you po, Mama Rose. Pagka-reply ko kay Mama Rose ay naghanda na ako ulit para bumalik sa hospital. Pero dinaanan ko muna ulit si Amara sa bahay nila. Pero nakalak pa din ang gate. Saan kaya nagliwaliw ang magaling kong girlfriend at hindi ko mahagilap? Bigla kong naalala na may cellphone number nga pala ako ni Clarissa. Kaya tinawagan ko agad ito at tinanong kung kasama niya ba si Amara. Hay naku Leon, wala na si Amara. Nagmaynila na ang best friend ko at kasalanan mo. Nagmaynila talaga siya? Sobrang nasaktan ko ba siya at humantong na lumuwas siya sa Maynila para iwasan lang ako? Hindi naman kasi niya nahintay yung sagot ko sa mga sinabi ni Derek at sinugod agad ako. Gusto ko man siyang sundan pero hindi ko magawa dahil gawa ni Daddy at ang isa pa, kailangan ako ni Dad ngayon lalo na at bagong opera siya. Although may vice mayor naman na hahalili sa trabaho niya habang nagpapagaling si Dad, kailangan niya pa din ako. Kailangang alagaan namin ang reputasyon at posisyon ni Daddy sa bayan na to. Mahirap na, pagdating sa politika, mahirap magtiwala. Back to present. Anong atraso ko? Ngayon lang ako nangungutang sa'yo ah. Gusto mo ba talagang ipaalala ko pa sa'yo? Huwag mong sabihin yung tungkol sa ana-ana na usapan natin dati. Grabe, biglang nauso yun ngayon eh. Hindi alam ng mga tao ikaw pala ang mastermind nun. Aba, gago ka ah. Eto naman, parang joke lang eh. Agad kong pinatay ang cellphone ko at nabibisit ako sa gagong si Derek. Pero agad din naman akong nakareceive ng text message sa kanya kung nasaan nakalagay ang details ng GCash number niya. May sa simento din pala ang kakapalan ng mukha ng pinsan ko. Nang matigil na siya, ay agad ako nag-transfer ng 30,000 mula sa bank account ko. Bahala siyang pagkasyahin ang halaga na yon. Kahit ayaw ko siyang bigyan, ay hindi naman pwede at baka lalo pang mapahamak ang gago. Magiging cargo de konsensya ko pa kapag nagkataon. Nagre-ready na akong umalis nang biglang umilaw na naman ang cellphone ko at nagring na naman sa ibabaw ng desk. Ruel is calling. Anong balita? Ang agad kong tanong pagkasagot ko pa lang ng tawag. Hello Mayor? Nandito po kami ngayon sa resto bar ng ninong ni Amara. Pero may problema. Anong problema? Ipinamalita po ni Ma'am Amara na pupunta daw po kayo dito. Napaisip ako, paano naging problema yon? Si Amara sweetie talaga. Gusto lang palang magpasundo sa akin, ipinagkalat pa talaga. Walang problema, susunod din naman talaga ako dyan para sunduin siya. Mayor, hindi niyo po naiintindihan. Ipinamalita niya po na pupunta kayo dito para kantahan ng mga kababaihan na nandito ngayon sa resto bar. At bukod pa doon, libre niyo daw po lahat ng alak na in-order ng mga babae dito during happy hour. Wait, what? Fucking fuck, mukhang gumaganti si Amara sweetie ko. Amara POB. Mabuti naman inaanak at okay pala kayo. Kailan nga pala ang kasal ng mama mo? Ang muling tanong sa akin ni Ninong Omar. Mukhang gustong sagarin ni Ninong ang pagkuha ng impormasyon sa akin ah. Actually, hindi pa nga po namin napapag-usapan ni mama ang tungkol dyan. Totoo ang sinabi ko. Hindi ko talaga alam at hindi ko pala natatanong kay mama ang tungkol doon. Tumango-tango naman ito at tinapik ang balikat ko at nagpaalam ng papasok na sa loob ng kitchen area. Pero agad ko itong pinigilan dahil pagkakataon ko na to para isegue kay Ninong na baka sakali ay pwede niya akong bigyan ng trabaho dito sa resto bar niya. Siya nga po pala Ninong, baka naman. Ang nahihiya kong sabi dito. Anong baka naman? Ang nalilitong sabi nito. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago ko sabihin ang pabor na hihingin ko kay Ninong. Ninong, baka naman po pwede ako magtrabaho dito kahit part-time lang po. Ang mahina at nahihiya kong sabi. Kumamot naman ito sa batok. Parang alam ko na ang gesture na iyon na mukhang hindi kaya ah.
Sa totoo lang ay medyo hindi maganda ang kita ng resto bar ngayon. Tingnan mo nga ang konting tao. Huwag ka sana magtatampo inaanak. Baka kasi wala akong mapasweldo sa'yo kapag nagkataon Mas nakakahiya naman yun, di ba? Tumingin ako sa paligid. Oo nga, konti lang ang tao. Pero parang may naisip ako. Pagkakataon ko na para makaganti kay Leon. Since ang tingin ng lahat ng tao sa kanya ay isang masipag, mabuti at mapagmahal na mayor ng bayan na to, ay lulubos-lubusin na natin. Ninong, pwede ba akong mag-host ngayong gabi? Ako nang bahala, siguradong malaki ang kikitain mo ngayong gabi. Sa forma ng pagkakakunot ni Ninong Omar ay halatang hindi niya naiintindihan ang ibig kong sabihin. Napatingin naman ako sa mini stage ng resto bar na ito pero halatang hindi nagagamit. Ninong, gumagana ba yung musical instrument? Sabay turo ko pa doon sa mini stage. Naku, hindi ko na sure. Ang tagal na din kasing hindi nagagamit yan. Pero may video okay doon sa likod. Pwede nating iayos dyan kung gusto mo. Oh, yun naman pala Ninong. Sige po, ayusin na po natin agad para may microphone din po tayo. Tinawag ko naman si Ruel na nakapwesto na agad ng upo sa gilid. Anong akala niya? Papayag ako na babantayan lang niya ako? Uutusan ko siya ng uutusan. Tinawag ko ang pangalan niya at pinalapit ko siya sa akin at inutusan ko siya na tulungan si Ninong Omar para buhatin yung video okay. Pakamot-kamot naman ito ng ulo, halatang napipilitan, pero bago ito sumunod kay Ninong Omar ay talagang may sinabi pa. Ma'am Amara, wag po kayong aalis mapapagalitan po ako ni Mayor Nainis naman ako sa sinabi niya at hindi pa talaga ako pwedeng mawala sa paningin niya kaya nilakihan ko siya ng mata. Tumigil ka bilisan mo, buhatin mo na agad yung video okay machine para ma-set up na agad at padating na ang mga customer. At sumunod nga ito ng lakad para sundan si Ninong Omar. Agad naman akong lumapit sa lamesa kung saan nakaupo si Clarissa. At ang magaling kong best friend ay halos kalahati na agad ang nabawa sa baso na ininom niyang mojito. Anong nangyari? Saka bakit pumunta sa may likod si Ruel? Tanong nito. Huwag kang magulo, nakasalalay dito ang pagkakaroon ko ng trabaho. Trabaho? Huwag mong sabihin magtatrabaho ka dito as in? Ano namang masama? Sa dami-dami na naging trabaho ko, kayang-kaya ko to. Kung sa bagay, basta lagi mo akong i-free ng drinks dito o kaya bigyan mo ako ng discount. Ang natutuwang sabi ni Clarissa. Tingnan mo tong babae na to, hindi pa man ako nakakapagsimula or sure na makakapasok dito ay nanghihingi na agad ng perks at discount. Muli akong tumayo nang makita na buhat na ni Ninong Omar at ni Ruel ang video okay machine. Tumayo ako para mag-suggest sa kanila kung saan maganda ipwesto iyon. At sinimula ng iset up ni Ninong Omar yon habang si Ruel naman ay nagpunta naman sa isang sulok at nagpapahid ng pawis. Tinetest pa ni Ninong Omar ang mikropono at okay naman, gumagana naman. Inaanak, okay na, nakaset up na. Ano bang plano mo? Ako na ang bahala Ninong Omar at sisiguraduhin ko na sure na doble ang income mo ngayong gabi. Pumunta na ako sa mini stage at kinuha ang mikropono at tines iyon. Okay naman. Meron ding isang makapal na songbook kung saan pwedeng mamili ng kakantahin. Hawak ko na ang mikropono at tumayo na sa mini stage at iniskan ko ang paligid. Konti pa nga ang tao. Merong 2 lalaki sa may bar counter at 2 table na kung saan nakaupo ang grupo ng mga kababaihan. Yung isang lamesa ay 3 babae ang nakaupo at yung isa naman ay 2 babae naman. Tapos si Clarissa, ubos na ang mojito. At ang malupit, kinuha niya yung mojito ko at siya na ang iniinom ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko sa aking bulsa para i-check kung anong oras na. Mga 6:30 na. Supposed to be ay dapat kapag ganito, medyo madami na kung gusto mong i-avail ang happy hour dahil nga hanggang 8 p.m. lang yon. Ladies and gentlemen, welcome to Omar's Resto Bar. Tanging si Clarissa lang ang pumalakpak sa pagbating bungad ko at napatingin lang ang ibang customer sa gawi ko. Pero nakisabay din sila ng pagpalakpak kay Clarissa. Pero halata naman na napipilitan lang. Nakita ko naman si Ruel na pumapalakpak din. Di okay pala,
supportive din siya. So meron po tayong video ako dito. Free of use lang po. You can sing and chill. Pumalakpak naman si Clarissa at sinunda naman siya ng mga taong nandito. Okay din palang sinama ko si Clarissa dito, pang boost din. Agad naman lumapit ang isang medyo malaki at mataba na lalaki. Isa siya doon sa lalaki na nakapwesto ng upo doon sa may bar counter at inagaw sa akin ng mic. Lumapit pa sa video okay machine at pumindot ng numero. Aba, kabisado ni Kuya Manong ang numero ng pyesa na kakantahin niya. Wala naman akong nagawa kung hindi gumilid at pumesto na kay Manong at ready na talagang kumanta. Shucks! Ang sama ng boses ni Kuya, ang sakit sa tenga. Naalarma naman ako nang makita ko yung isang grupo ng kababaihan na tila ready nang umalis. Malamang naaalibadbaran sa boses ni Kuya. Shit, kailangan ko na agad mag-announce yung plano ko bago pa mabawasan yung customer ni Ninong Omar. Nakita ko naman si Ninong Omar sa may bar counter na napapailing. Kaya agad akong pumunta sa may video okay machine para i-cancel ang kanta ni Kuya Manong. Tila nagulat naman ito sa ginawa ko. Lumapit muli ito dito para bawiin ang mikropono at sinanyasan ko si Ruel na paalisin na lalaki sa may stage para bumalik sa datang pwesto nito. Good evening. Pasensya na po kayo, may magbabago lang po na magaganap. Hindi na po pala pwedeng gamitin ang video okay machine. Shit. Tumayo na yung mga babae at nagsimula na maglakad papunta sa may pintuan para lumabas. Pero may good news po ako. Libre po ang drinks ninyong iniinom until happy hours since ladies night po ngayon at iyan ang handog po sa inyo ng ating masipag, mabuti at mapagmahal na Mayor Leon Guevara. Pagka-announce ko noon ay kita ko agad ang pagbalik ng mga babae sa lamesang inuupuan nila kanina. At ginawa nila yon habang pumapalakpak. At halos lahat ay nagpalakpakan na, lalo na si Clarissa. Kita ko naman na halos napatunga nga si Ruel sa ginawa kong announcement. Mukhang kulang pa since gumaganti ako ay lulubos-lubusin ko na. At hindi lang po yan ang sorpresa ni Mayor. Maya-maya po ay darating siya para handugan kayo ng isang awitin. Lalo naman lumakas ang palakpakan. Kaya po, kung may kaibigan kayo na gustong mag-chill o relax, pwede nyo po silang yayain o papuntahin dito. Nakita ko naman na naglabas ng cellphone ang iba't ibang customer and I'm sure kinokontak na nila ang mga kakilala nila para pumunta dito. Tumingin naman ako kay Ruel at nakita ko naman na may kausap na ito sa cellphone. I'm sure inireport na niya ako kay Satanas. Leon, POB. Fucking fuck. Mukhang gumaganti si Amara Sweetie ah. Sige, pupunta ako dyan. And I end the call. Amara. Ano itong ginagawa mo? Namumuro ka na talaga sa akin, Sweetie ha? Humanda ka talaga sa akin. Alam kong kaya ginagawa ito dahil alam niyang hindi ako makakatanggi, lalo na at nakataya ang pangalan ko at reputasyon ko. Pero isa lang ang masasabi ko, wrong tactics iyan, Sweetie. Nakalimutan niya ata na isa akong public servant at hindi bago sa akin ang makahalubilo sa mga tao. Sige Amara, Sweetie, pagbibigyan kita. Gusto lang palang marinig ulit ang boses kong kumanta. Dinaandaan pa ako sa ganitong senaryo. Pwede naman siyang mag-request sa akin kung gusto niya. Naalala ko tuloy nang kinantahan ko siya dahil ayun yung araw na nakuha ko ang pinakiingatan niya. Flashback. It happens a week before they break up. Nandito ako ngayon sa bahay nila Sweetie. Nasa beranda kami nakapwesto ng upo ni Amara. After kong ipatikim sa kanya ang first, second, and third base, ay tinigilan ko muna dahil gusto ko siyang pasabikin. Pakikiligin ko muna si Amara Sweetie ngayon. Dinala ko ang gitara ko at kinantahan ko si Amara since alam ko na isa ito sa gusto niyang maranasan. Ang maligawan. Ito kasi ang inirereklamo sa akin ni Sweetie. Hindi ko man lang daw siya niligawan dahil kami na agad. Hindi man lang niya isinali sa count yung mga date namin at yung paghatid at pagsundo ko sa kanya. Hay,
Ang hirap talagang manuyo ng mga babae. At eto nga ang naisip ko, since music ang naging dahilan kung bakit kami nagkakilala. Sinundo ko si Dad sa munisipyo noon dahil may dinner invitation kami na pupuntahan. That is the first time na nakita ko si Amara na pakanta-kanta at tila walang pakialam sa paligid, and I was captivated. Hindi niya alam na pinapanood ko na pala siya. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at nilapitan ko na siya. Kinausap saglit pero hindi muna ako nagpakilala because I want her to be curious about me. At kinabukasan, I made my first move at ito na nga, malapit na, mag 1 month simula na maging kami. Kitang-kita ko naman sa mukha ni Amara Sweetie ang kasiyahan dahil sa panghaharana ko sa kanya. Pumapalakpak pa ito nang matapos ako. Pero may napansin ako, parang panay ang kagat-labi niya at ilang beses ko siyang nahuli na tinititigan ang labi ko kaya biniro ko siya. Sweetie, you can kiss me anytime you want. Don't be shy. Napansin ko naman ang pamumula ng mukha niya pero panay pa din ang pagkagat niya sa kanyang labi. Binitawan at inilagay ko muna sa bakanting upuan ang gitara ko dahil siya naman ang gigitarahin ko mamaya. Inilapit ko ang mukha ko nang sobrang lapit sa mukha ni Amara. What are you waiting for? You can kiss me anytime you want, sweetie. Sinabi ko yon na tila binubulong sa mismong labi niya dahil konting-konti na lang ay magdidikit na. Bahagya ko pang pinagbunggo ang aming mga ilong just to tease her more. And just like that, she initiated to kiss me. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at inilapit niya ang kanyang labi sa aking labi. Nice, I said between our kisses. I'm so proud of you, my sweetie. Ang galing na niyang humalik. Siyempre, ako yata ang nagturo sa kanya. The kiss was soft and sweet and I'm enjoying it. I broke the kiss at ipinagdikit ko ang mga noo namin. Is there something you want to say, sweetie? Alam ko na solo lang siya dito sa bahay ngayong gabi dahil umattend si Dad sa isang local government conference sa Maynila at kasama niya ang mga staff kabilang na si Mama Rose doon. I want a sleepover pero gusto ko siya mismo ang magyaya. Umiling-iling siya. Are you sure? Nakasmile siya at parang nag-iisip. Huwag ka na magkunwari, alam ko na alam mo, ang sabi niya. Nag-look up naman ako na kunwari ay iniisip kung ano ba yung sinasabi ni Amara ko. I don't know what you're talking about, but you can tell me, para hindi na ako mahirapan mag-isip. I said to her playfully. Halika na nga, pumasok na tayo sa loob at dumadami na yung lamok, pinapapak na ako. Sabay palo niya sa mga braso niya. Agad ko naman siyang binuhat na tila bagong kasal. Ay ano ba? Ang gulat niya sa ginawa ko pero kumapit na lamang siya sa may bandang leeg ko. Hindi ako makakapayag na hatian ako ng lamok. Ako lang ang pwedeng pumapak sa'yo, sweetie. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha niya at ipinasok ko na siya sa loob ng bahay at tuloy-tuloy hanggang sa loob ng kwarto. Inilapag ko siya sa ibabaw ng kama ng paupo at pagkatapos ay pumwesto din ang upo sa tabi niya. So, wala ka talagang gustong sabihin? Ang ulit na tanong ko sa kanya. Nakakainis ka. Ang tura niya pagkatapos ay pumwesto siya ng higa sa kama at tinakpan niya ng isang unan ang kanyang mukha. Napangiti ako sa ginagawa niya. Anong arte yan, sweetie? Pero syempre, hindi ko yon isinatinig pa at baka magalit pa. Pumwesto din ako ng higa sa tabi niya at inalis ko ang unan sa kanyang mukha. Pero ayaw paalis ni Amara, sweetie, at hinigpitan pa ang pagkakahawak niya sa unan. Kaya kiniliti ko siya sa may kilikili. Ano ba? Ang reklamo niya habang natawa at nagtagumpay ako na alisin ang unan sa kanyang mukha. Ibinato ko ang unan kung saan at agad kong sinunggaban ng halik ang labi niya. And we shared a kiss again, but then ay pinutol ko din agad at tumayo na ako at ready na ako magpaalam sa kanya. Good night, sweetie, uuwi na ako. Ginawaran ko pa siya ulit ng isa pang mabilis at matunog na kiss sa lips niya bago ako tumalikod sa kanya para umalis na pero
Bago pa man ako makalabas ng pintuan sa kwarto niya, ay nagsalita siya. "Leon, wait!" Ang tawag niya sa akin. Napangisi naman ako at muling humarap sa kanya. Nakita ko naman na nakaupo na siya ngayon sa kama. Ano yun, sweetie?" Ang tanong ko sa kanya. Tumayo naman siya at naglakad papunta sa akin habang ako naman ay nanatiling nakatayo. Isinampay niya ang dalawang braso niya sa may leeg ko. "Anong gusto ng sweetie ko?" Muling panunodyo ko sa kanya. "Hay nako, nang aasar ka lang. Alam mo naman na mag-isa lang ako dito ngayon dahil hindi uuwi si mama dahil isinama siya sa local government conference ng daddy mo. So, ano ang gusto ng sweetie ko?" Ang pangungulit kong muli sa kanya. Inirol niya muna ang kanyang mga mata at sinabing, "Gusto kong samahan mo ako. Dito ka na matulog ngayong gabi." And just like that, she invited me to sleep over. We smiled at each other. Nakasampay pa rin ang dalawang braso niya sa may leeg ko. Hinawakan ko naman ang bewang niya gamit ang dalawa kong kamay at unti-unting bumababa hanggang sa matapat na ito sa dalawang pang-upo niya. Bahagya ko iyong pinisil parehas. Nilakihan niya ako ng mata dahil sa ginawa ko at sinabing, "Leon, ano bang ginagawa mo?" Turning you on, I answered her question by whispering in her ear in my husky voice. After kong sabihin yon, ay humarap muli ako sa kanya para makita ko ang reaksyon ng mukha niya. Kita ko naman ang pamumula nito at napapakagat pa siya ng labi. I can sense her curiosity, interest, or excitement. Kaya inulit ko muli ang pagpisil doon at pagkatapos at sabay palo ng mahina. "Ha? Bakit pinapalo mo ako?" Ang tanong niya na may kunting pagtawa pa. Fuck, my Amara sweetie is innocent. Madami pa akong dapat ituro sa kanya. Pero, since it is our first sexual encounter, ay dapat maging gentle muna ako sa kanya. I will help her to awaken her sexual desire. Muli ko na naman siyang binulungan sa may tenga niya using my husky voice. "Don't laugh. Baka hindi mo magustuhan ang susunod na mangyayari." At agad akong tumingin sa mga mata niya. Parang namutla naman si Amara sa mga sinabi ko. Pero maya-maya ay tumango naman ito. Tanda na sinunod niya ang utos ko na hindi siya pwedeng tumawa. Good girl. At agad kong sinunggaban ang labi niya ng isang madiin, mabilis at mapusok na halik. Halos hindi naman siya makasabay sa ginagawa kong paghalik sa kanya. Kahit parehas nakapikit ang aming mga mata habang naghahalikan, ay ramdam ko naman na gusto niya din akong sabayan. She is trying even though wala naman talaga siyang karanasan at ako lang ang tanging nagpapalasap sa kanya nito. Kaya para makasabay ang sweetie ko, I decided to switch the movement of my lips from faster to a little bit slower kiss. And this time, nakakasabay na siya ng paghalik sa akin. Nakakapit pa din ang dalawang kamay niya sa may leeg ko at nakahawak pa din ako sa dalawang pang-upo niya. Habang magkalapat pa din ang aming mga labi, ay itinaas ko siya para buhatin. Nabigla naman si Amara sweetie ko sa ginawa ko at hindi pa niya alam ang gagawin, kaya muli ko na naman siyang binulungan. "Ikapit mo yung dalawang binti mo sa may bewan ko at kumapit ka ng mahigpit." At agad naman niyang sinunod ang utos ko, and after that, ay muli na namang naglapat ang mga labi namin. Naglakad ako papunta sa kama habang buhat siya while we are kissing. Nagawa ko siyang ihiga sa kama at ibabawan ng hindi pinuputol ang aming halikan. I'm gonna fucking worship her body tonight at sisiguraduhin kong hindi niya ito malilimutan at hahanap-hanapin ito ng kanyang isipan, katawan at maging ang kanyang kaluluwa.